mga problemang nangangailangan ng linaw at hustisya, ating tutugunan. Mga isyong madalas tahimik lang na tinitiis ngayon, pag-uusapan. Lahat po ng yan ating tatalakayin at haharapin dito lang sa Case to Case. At para bigyang kasagutan po ang mga legal concerns sa ating mga kada, makasama po natin muli ang isang eksperto sa batas, si Attorney Bam Apepe. Good morning and welcome back, Attorney. Good morning, Pia. Good morning, mga kada. Yes, thank you very much for setting aside time for this, Attorney Bam. Siyempre, marami tayong mga kada talaga nangangailangan ng legal advice. Katulad na lamang po ng ating letter sender na mula pa sa Bicol, si Amelia. Siya po ay 65 years old at sabi nga niya po, dapat retirado na siya ng mag-edad 60. Pero dahil kaya ko pa, sabi niya, at kaya ko pang nakipag-usap po siya sa may-ari ng garments na pinapasukan niya kung pwede pang mag-extend. Pinayagan naman siya doon at nagkaroon ng mutual agreement para sa extension ng maximum na 5 taon. At ngayong 65 years old na siya, nag-claim na siya ng retirement benefits. Nagulat na lamang siya dahil kulang ang natanggap niyang benefits at hindi pa isinama ang computation ng 5 years na extension. Namatay na daw po ang may-ari na kausap niya sa extension at ang anak na ngayon ang nagmamanage ng kumpanya. Sabi niya, wala raw kaalaman sa agreement nila ng tatay niya at gusto niya sanang malaman kung ano ang kanyang rights at kung may pag-asa pang maisama sa computation ang 5 years extension ng pagtatrabaho niya. So, ano pong masasabi niyo, Attorney Bam, na initially dun po sa kaso ni Amelia? Very impressive si Emilia, no? Kahit retirement age na siya, gusto pa rin niya mag-work until 65. So, kailangan alam niya yung rights niya kung mag-work siya past retirement age. Okay. So, kailangan kasama dun yung retirement pay. Okay. So, kung alam ko pong mandatory yung 60 years old to retire in any company. So, kapag ganitong verbal lang yung agreement to extend the work period for another 5 years, dapat po ba nakapaloob pa rin to sa mga benefits according to the law? Pinakamaganda kung may written agreement or kahit memo lang na pina-extend siya ng 5 years. Pero kahit wala, hindi ibig sabihin mawawalang visa yung tinrabaho niyang 5 years after retirement. Okay. So meron pa rin siyang karapatan para makuha yung retirement pay niya para dun sa 5 years na tinrabaho niya. Oo. So, bale, Attorney Bam, ang magiging iba lang dito ay yung pag-add ng 5 more years na pay. Yes. Bilang retirement benefit. Yes. Okay. Pero paano po yun? Namatay na po yung ka-verbal agreement niya. What can she do now? So, kahit naman namatay na yung may-ari ng kumpanya, ang employer naman dito ni Amelia ay yung kumpanya. Pareho. Correct. So, hindi yung isang tao lang. So, mabubuhay pa rin yung obligasyon ng kumpanyang bayaran siya ng retirement pay. Oo. Okay? Dahil ang employer niya ay yung kumpanya. Okay, pero paano niya mapapatunayan na ito nga ay napagkasunduan nila ng tatay niya? Kailangan lang naman niyang patunayan na siya ay nagtrabaho during those 5 years. Sumweldo siya, okay? At recognize ng kumpanya na siya ay empleyado. Tama. Ay, paano? Nakakatawa nga naman kung hindi ito i-recognize nagtrabaho naman yung tao. 'Di ba? For 5 more years. Ano po yung mga legal na documents na pwede niyang gawing ebidensya? Siguro yung time-in card, attendance record, Yes. kung may mga contribution siya sa SSS, pwede niyang pakita yon. And kahit nga yung mga emails na ginawa niya habang nagtatrabaho siya, magiging all of proof. those are evidence. Yes po. And in the event na hindi pa rin ito i-honor nung bago ng boss ng company, ng same company, what can she do then? Pwede nang iangat to or i-complain to sa DOLE. Oo. And kung hindi pa rin makapag-ayos sa DOLE, pwedeng iangat na yan sa NLRC, sa National Labor Relations Commission. Ay, may ano pala yan? May hierarchy? Dole muna? Mas mahal na kasi pag umabot na sa NLRC. What do you mean mas mahal May po? mga babayaran ka ng mga quasi-judicial fees po kasi yon. Unlike kay DOLE, more administrative lang. Papag-concile lang kayo ng mga employer tsaka employee. So papag-usap lang muna kayo. I got it. Pag NLRC level, ano na po yung
company-to-company problems na po bang nangyayari? More on employer versus employee na siya. And labor case na talaga siya. Okay. So papatawag na talaga yung lawyers ng employer, lawyers ng employee. And de-defend nila yung case nila sa harap ng NLRC. So sa DOLE pwedeng ako lang Usap-usap. empleyado Apo, and yes. my boss, Yes. ganon, tas may mag-mediate. Yes. I Exactly. see. Okay. At gaya po ng nasabi nyo kanina, para maiwasan pa ng iba nating kada ang ganitong klaseng problema, paparating ang kanilang retirement age, ano po ang dapat nilang gawin? Pinaka-importante na i-document lahat yan. Oo. So lalo na pag umabot naman kayo ng retirement age, walang problema, kailangan i-consider na yung retirement pay. Pero kung lalagpas pa kayo doon, magandang i-document natin yan, written agreement man or kahit memo. Okay. Kung hindi naman, or sinama nyo na nga sa written agreement at hindi pa rin pinansin ang retirement benefit ninyo, saka na tayo aakyat papuntang DOLE or NLRC. Okay. And as a parting word to those na magre-retire, ano po ba dapat yung matanggap nila? 'Di ba? Meron yang mga May mandatory, pero may mga iba-iba rin per company policy. ganun. Yes, What May are mga- the mandatories at least? Attorney? Yung number of years of service multiplied by yung kanilang recent pay, Okay. final pay. And then, what else? That's it? For the retirement pay, that's it. Oo. Okay. All right. Ang ikalawang kaso naman natin ay mula sa ating letter sender sa Taguig, si Apollo. Sabi niya, hello Kada, ako po si Apollo, 40 years old, at isang construction worker. 5 buwan na po ang nakalipas mula nang mag-overtime ako kasamang 4 ko pang kasamahan sa construction site. 1 buwan o 20 days ang aming overtime na malaking tulong para sa aming pamilya sana. Pero nang matanggap namin ang sahod, wala namang back pay para sa overtime. Nagreklamo na po kami sa HR, pero sinabi nila na walang naka-record na empleyadong nag-overtime ng 20 days. At ayon naman sa foreman, maghintay na lamang daw po kami at maipapasok din ang back pay. Attorney, ano po ba ang aming rights at paano namin legal na makukuha ang due back pay namin? Ano po naman po ba ang rights ng mga construction workers kapag, or any worker, kapag sila po ay nag-overtime? Yan, yung overtime, hindi yan technically favor lang. Kailangan yan ay obligation ng yes. employer Oo. na ibayad sa'yo every time ikaw ay mag-work lagpas sa 8 hours na regular shift. Okay. At kailan po ba dapat ito? What is the overtime pay? Is it the same rate as your regular hour pay? Regular rate plus 25% overtime premium. Okay. So, halimbawa, I get paid 1,000 pesos per hour. So, I get 1,000 pesos plus 25%? Ganun ba Yes. yun? Wow, masarap pa mag-overtime. Pero uunahin mo yung 8 hours, so medyo nakakapagod din sa isip. Correct. Kasi nare-recognize ng batas na talagang dapat pagod ka na, dapat nagpapahinga ka na, but then tinrabaho mo pa, kaya ganun na lamang ang sweldo. At paano, kailan po ba dapat binabayaran? Meron po bang period kung kailan dapat bayaran na tong back pay or overtime pay? Usually naman, after mo i-render yung overtime, pwede mo na siyang i-claim or i-log in sa attendance sheet mo. Tapos the next payday, dapat mabigyan ka na ng overtime pay. Oh, okay. So, in his case, parang lumipas na yon kasi Yes. 20 days passed na. Paano nila mapapatunayan din yun na totoong nag-overtime? Kasi parang there's also a question, kine-question din yung fact na nag-overtime ka ba or kine-claim mo lang to? So maganda sa case ni Apollo, I think kausap niya yung foreman niya. Oo. Yung foreman kasi sa mga ganyang industry, sila ay technically authorized representative ng employer. So pag pumayag si foreman na mag-overtime ang mga empleyado, dapat rin-recognize ng management na inauthorize yung mga empleyado mag-overtime. Okay. So para patunayan yun, madali na lang. Kailangan lang nila yung mga timesheets nila and yung kahit yung text or chat message nila with the foreman na pinapayagan sila mag-overtime, Okay. pwedeng ipakita. And of course, Yes, go ahead. kasama din yung mga testimony ng mga kapwa niyang workers na nag-overtime sila. Okay, so all of these Yes. Oo. is are evidence enough. Pero yung overtime po ba, Attorney Bam, dapat
of course, in agreement with a boss or a foreman. Yes, usually. You can't just say na, okay, mag-overtime ako because I wanna get paid more. Hindi pwede. Kailangan pinapayagan niya ng supervisor or manager mo. Oo. At saka, sana may kasulatan, sana naka-reflect sa mga time cards, Yes. 'di ba? Or magpulong-pulong kayo to attest to each other's overtime work. Yes. Tama po ba? So, ano po yung mga legal na proseso para makuha yung due back pay sa construction site o malaking project? Sa case ni Apollo, better na i-demand Escalate. or magkaroon ng written demand papunta sa Okay. HR or sa Okay. management. Kung hindi magkasundo sa HR at management or hindi sila pinansin, pwedeng i-escalate ulit sa DOLE. Kaya si DOLE, i-reconcile yung parties at kung wala pa rin maging conciliation or maging agreement, aakyat na ulit tayo sa NLRC. Ito pong yung parang lumampas na yung next payday or 15 days, meron po ba dapat siyang matanggap din na parang, I don't know, because of the delay? Parang wala naman. Wala naman. Wala namang nakalagay sa law natin na gano'n. Walang ganon. So, in the future, ano po yung maipapayo natin sa ating mga kada na nais tumanggap ng overtime or extra work? So tatandaan, ang overtime pay, yan ay karapatan na makuha ninyo every time kayo ay nag-render ng overtime. Yan ay obligasyon ng inyong employer na ibigay sa inyo. So kapag ito ay winidhold, pwede na kayong mag-report sa HR or sa management or i-report sa DOLE at sa NLRC. Oo, kawawa naman po yung mga empleyado, 'di ba? Sabi nga natin yung ipapahingan nila tinrabaho pa nila, 'di ba? Assuming that they're going to get paid more at para sa pangangailangan din ng kanilang mga pamilya. Kaya maraming salamat, attorney. Para po sa ating mga kada na may katanungan pa, please remind them how to get in touch. Kung may tanong kayo about labor, retirement pay, overtime pay, anything labor-related, pwede po kayong magtanong sa aming Facebook, Conducto Law Office. Pwede rin sa Instagram, @Conducto Law. Sasagot po kami agad. Oo. At mga kada, kung meron din po kayong mga legal problems or concerns na nais ninyong mabigyan ng abiso dito po sa Kada Umaga ng Libre, i-email nyo na po ang inyong mga kaso sa amin. Dahil marami po kami mga legal experts dito na talaga nagbibigay ng kanilang time at expertise para masolusyonan po yan at mabigyan po kayo ng tamang advice. Just email kadaumaga.net25@gmail.com. Alam po natin na ang pagre-retire at pagkuha ng back pay ay hindi laging madali, pero wag po tayong matakot. Importante na alam natin ang ating rights para makuha natin ang ating pinaghirapan at karapatan. Tandaan, hindi po kayo nag-iisa, planuhin, i-document at i-claim ang due benefits sa legal na paraan. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.